Na tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ito po si Karen sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando para po sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Medyo mainit pa rin ang ating panahon. O todong mainit ba talaga? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. At nagbabalik po ang isa sa ating mga paboritong guests, si Father Ed De Leon. Magandang tanghali po. Ang tipid naman na among. Parang Nahawa. Nagdadasal pa. nagdadasal. Talaga naman. Ngayong tanghali, dudugtungan po natin yung kwentuhan natin kahapon. Di ba, Tita Shirley, yung simula niyan 2 weeks ago pa yung happiness na ating pinag-uusapan. Beatitudes. Happiness. Among, ano nga po ba yung ibig sabihin ng Beatitudes? Galing sa Latin yan, di ba? Aha. Teacher ko sa Latin si Father Eugene, si Monsignor Eugene Eugene Reyes. Sorry. Lagot kayo. Hindi lang sa mahina ako sa Latin, wala yata akong natutunan sa Latin. Kasi masyadong matalino yung teacher ko. Pasang-awa lang ako sa Latin nung nag-aaral ako, Karen, Ate Shirley. Nakikinig po yung inyong naging teacher ngayon. Magandang tanghali po, Among Jean. Mahal ko po kayo. Nako, lagot na. Baka hindi pa nahahati yung programa natin, sinugod na tayo dito. Alam ko Latin yun pero hindi ko alam kung sa Latin na ang kahulugan ay happiness. Yung Beatitudes na yan talaga. Maraming mangyayari dito sa araw na to. Kauumpisa pa lang. Oo nga. May eject na ako dito. Wala pa bang wangwang sa baba? Malapit na galing ng katedral, Among. Remember, kapitbahay lang po natin sila. So pangalawang araw ito, pangatlong araw. Pangilang araw na ito sa discussion natin sa discussion ninyo sa Beatitudes. So last 2 weeks, no? Opo, bali simula lang yun. Nasimula namin sa Beatitude, yung word na happiness. And then kahapon, yung first Beatitude ngayon. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Pangalawang Pangatlo. Beatitude. Pangalawa at pangatlo, tama. ang pangalawa ay ang Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Saka yung pang-tatlo. morning. Oo. Blessed are the meek, for they shall inherit. Yung pangatlo ako yan, meek. Mick, kayo po yan, Among. Ako walang ko kontra. Wala. Parang ano, baka mamaya umapoy na yung ating mga cellphone. So, paano? Pag-uusapan na natin yung Opo. pangalawa. Ay, yung- Blessed are those who mourn. Opo, pero ano, Among, i-recap natin yung kahapon kasi yung talakayan kahapon, actually mahabang kwento at kwentuhan kasi yung Beatitudes nga, yan yung isa sa mga inuutos sa atin ni Pope Francis. Di ba last year pa sinabi niya, huwag lang daw i-memorize ang mga 10 Commandments. Kailangan i-memorize pati ang mga Beatitudes. Talagang inulit-ulit. Pinarecite niya sa kanyang general Because audience. they are the ways of Christ. Ayun. Sabi niya, yun daw kasi ang buhay ni Kristo. Yes. Sinasalamin ang kanyang buhay. Tapos, nako, kaya sunod-sunod. So, the first Beatitude, sabi nga namin kahapon, mukhang hindi pwedeng literal yung interpretation. Kasi, pag niliteral mo, mako-confuse ka. Yeah, yung ibang tao, pagkaunang binasa, pag unang nabasa yung Beatitudes, ano to? Good poetry? Ano to? Bad joke? Pero, they will not be taken literally, yes. Pero at the same time, Karen, Ate Shirley, andito na si Ate Ayan. Tess. Ganang tanghali, Ate Tess, matraffic sa daan. Hindi po. Nagaling sa speaking engagement daw. Diyan sa Bulacan. Iba na yung Yun naman sikat. yung mga katekistang, Oh, grabe. bayaning katekista. Babalik Tama tayo yata din sa pinag-uusapan ng mga Beatitudes. Di ba kung ulang tingin, parang
nagbibiro ba si Jesus? kailan pa naging blessed, alimbawa yung gutom? Kailan pa naging blessed yung umiiyak? Kailan pa naging blessed yung inaapi? Di ba? Pero marami tayong pwedeng mapapag-usapan yan kung bakit. Ano ang konteksto ng mga Beatitudes? Oo nga po. Yung kahapon, ano nga ba yung pinakaunang beatitude na pinagkwentuhan po natin kahapon, Tita Oo, Shirley? yung blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ayun, kauna-unahan pa lang, Among, medyo nagtinginan na kami kasi hindi ganun kadaling explain, lalo na, syempre, iniisip natin yung mga bata. Eh, pag in-explain mo yun, ha? Nga. Poor, o di okay, pero in spirit, ha? Na naman. Ano na naman? Tapos blessed pa sila. Paano nangyari yun? Eh kasi yung explanation nga, di ba, yung hindi literal. Poor in spirit means hindi yung not relying on your own capability. Sa lahat naman ng mga Beatitudes, yun ang isa sa ipinupunto eh. The blessedness of a person relies in his awareness that he needs or she needs somebody for her or for him to be able to live a full life, a happy life. So, medyo okay. Nakuha natin kahapon kung ano yung blessed are the poor in spirit. Eh, yung mga sumunod, parang pahirap ng pahirap. Tulad ngayon, blessed are those who mourn. Oh, yes. Ay, may share ako. Sige po. Kagabi, may pinagmisa ako sa Lambak, Natividad. Yung funeral mass, yung namatay, 18 years old. Lalaki. 1'8". Wow. Si Oliver. Higit doon, na-bypass siya eh. Gumasos ng malaki yung pamilya. Umabot-abot ng 1 milyon. So after the operation, sabi successful. And then after 2-3 days, bigla na lang bumaba yung BP, tapos namatay. So, nung yung nanay, beyond consolation, sabi nung nanay, inimay nga niya, waran ko kaya may pabinye. Ako mga di, ako bisa, kaya ayoko na sa'yo. Bigat na. Well, actually, what she was doing was sacred blasphemy. Na hindi kasalanan. Pinoproseso niya yung sarili niya. And then, so nung magmimisa kami, sabihin mo ngayon, blessed are those who mourn? Paano yun? Diba? Oo nga. Pero, di ba, pag nasa sitwasyon tayo ng alimbawa, ano sa Tagalog ang tangis, Karen? Nagdadalamhati, nananangis din, Among. Tangis din lamang. Tangis din, nananangis. Paano mo makikita yung blessedness, yung happiness? Oo nga. Diba? But blessedness comes into the consideration na una, marirealize mo yung mga taong biglang nandiyan na tutulong sa'yo. Pangalawa, na talagang ang makakapitan mo lang ay ang Panginoon. Kahit marami kang hindi naiintindihan. And then, when we talk of this, the Beatitudes, hindi po ba kasi tayo tingin lang natin yung ngayon eh. Ngayon. Yung nakikita lang natin ngayon. But, ang Panginoon, iba eh, eternity yung nakikita niya. Kaya kung minsan yung akala nating swerte natin ngayon, bukas kamalasan pala. Hindi po ba? Kung titignan natin, halimbawa, yung mga akala nila mapalad ngayon, yun lang ang nakikita nila. Pero kasi, di ba, pag mapalad ka, quote-unquote, sa paningin ng mundo, ito yung kaya mo na yung sarili mo eh. Diba? Sa buong panahon ng sa buhay pera, mo. kaya mo na yan. Sa health mo, kaya mo na yan. Sa posisyon mo, kaya mo na yan. So, self-reliance. Nakikita mo lang na wala ka ng ibang kailangan. Hindi mo na kailangan ng kapwa mo, hindi mo kailangan ng Diyos. And you, in the eyes of the world, ang tingin doon ay blessedness. But then we know, hindi mo naman kaya eh, kahit anong meron ka pa. Kaya ang parating tinutumbok ng Beatitudes, yun lang, sa lahat-lahat ng yan, ang tinutumbok nila is, when we are in a quote-unquote, again, sorry situations, they allow us to realize deeply that to be human is to be with sa kapwa at higit sa lahat sa Panginoon.
Teka, lumalalim. Oo nga. Minemorize ko lang yun. Pero mabigat siya, ha? In fairness. Oh, Hindi ko rin naiintindihan yata. Among, masusugod talaga tayo dito ng teacher nyo niyan. I love you, Among Jean. Pero habang tayo ay nakikinig sa magandang tugtugin, maaari namang mag-text yung ating mga kakwentuhan. Opo. Sa smart numbers po natin. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, I seek you for I thirst. Your mercy is the rain on the desert of my soul. Oh Lord, I raise my lifeless eyes and see your glory shine, how your kindness overflows. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Babalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko Yung sa contact 91.9. Yung contact numbers, Karen. Among. Nahabol ka ng kanta kanina. Sa mga smart subscribers, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At sa mga Globe subscribers naman po, 0917-363-3738. Natatawa. 0917-363-3738. At bakit ka natatawa? Bakit walang sun? Kasi, yung sana tsaka smart, isa na yan, di ba? Ganun ba yun? Ako natatawa kasi Oo. tuwing nandito si Among Eden, nagugulo yung mga script natin sa buhay. Kasi magulo ang buhay ko. Nagre-reflect lang yan. Kaya Tapos- nahahawa tayo. Oo, tapos may mga sumasagot pa na nasa katedral. Oo. May mga Naglalatin at saka nagsaside nagigrik comment. sa nosebleed. Nosebleed. Naka-red pa naman si Tita Shea. Kaya na mag-nosebleed siya, hindi halata. Yan. Mabalik tayo sa Blessed are the morning. Paano naman yung afternooning?
Among Ibang talaga. usapan yan. Corny. Ayan. Nakakakilabot. Talaga susugurin na po tayo niyan. Oh, balikan natin yung mourn. Among, yung mourning ba? Kasi kung blessed are those who mourn. Paano kung hindi ka namatayan? Hindi ka... ano yun? May karanasan ako dyan, Karen. Alam mo, Ate Shirley, di nagigising kasi ako ng maagang-maaga, as in 2 a.m., 3 a.m. Oo. Paggising ko, nakita ko sa social media, sa internet, yung earthquake sa Nepal. So, hindi naman ako na earthquake. Maayos yung kumbento ko. Hindi ako nahulog, nasugatan, namatayan. Pero parang tumigil ang paghinga ko. Ang lungkot-lungkot ko. Hindi nga lang ako umiyak. Pero post ako ng post sa Facebook ko announcing to the world na kailangan tulungan ng mga tao sa Nepal. At nakakalungkot. And that is what we call compassion. When you can mourn to the misery of other people. So yung ibig sabihin yun, Among, yung nakikidalamhati tayo. Bagamat hindi tayo yung... That's the word that it is nakikidalamhati. I see. Dalamhati. Hati, para mahati kahit papano yung nararanasan Yung, nila. Parang consolation na rin doon sa mga Yes. nagdadalamhati. At ganun din ang ibang bansa sa atin, di ba? Nung sa Yolanda, Ay po. Masigit yun. bumuhos ang suporta ng iba't ibang mga bansa. Because of that, they mourn with us. Kaya kapag ka masaya ka sa dusa at trahedya ng ibang tao, ano ka nun? Sa Kapampangan, kulang kang 10 pesos. Hindi ka pa dimdamita ya. Yes, King instead pesos. How can you be happy, di ba? To the misery, to the mourning of other people. So yung Sa compassion, bagay. Among, parang blessed are the compassionate din pala yung ibang Yes. title nitong beatitude. Kasi hindi lang yung mga Di ba nagdadalamhati. araw-araw nararanasan natin, ay rugo, gagalong pa tayo. Opo. Expression pa naman natin yung kapag ka yung mayroong kapampangan, trahedya or minasugatan. Yes. No? Yun. And then also, mourning is also about being so self-aware about your offenses. Lalo-lalo na sa Diyos. Pag alam mong may mga ginawa ka o ginagawa ka na nakakasakit sa Panginoon. Ayun. If you are so blessed, if you're capable of being sorry, of being mournful to the sins that you have committed or to the sins that you are continuously doing. Kaya nga, pag wala kang konsensya, ibig sabihin kung ano-ano ng kabulastugan ng ginagawa mo, tapos parang wala lang, parang napaka-okay mo lang, ayun, woe to you ka doon. Oh my diba? goodness. Curse yun eh. Kasi wala ka ng sense of mistake, sense of sin. Hindi naman yung remorse. magiging scrupulous person ka na maliit na bagay, ay kasalanan. But it is being aware of the actions that you do. 'Di ba? Kasi ang problema sa mundo kung minsan, yung wala na silang kilabot pagdating sa paggawa ng kasalanan. Oo. Parang normal na. Manhid lang. na sila eh. Oo. No? Hindi na nila nararamdaman yung ginagawa nila. Or wala mali. silang pakialam. Pwede. 'Di ba? So, pwede rin pong sabihin, Among, na dun sa blessed are those who mourn, yung mga nagbabalik loob sa Panginoon or those who repent from their sins. Yes, kaya nga yung mga nagkukumpisal, they are mourning when they are confessing and they are blessed. Dahil tanggap po nila yung ginagawa nilang kamalian. At pag tinanggap mo lamang, doon mo rin matatanggap ang kahit na hindi mo tanggap, ibibigay sa iyo ng Diyos ang pagpapatawad eh. Pero makakapasok sa kaluluwa mo 'yon, sa kalooban mo 'yon, kung ikaw tanggap mo na may kasalanan ka. At saka pagka tinanggap mo, parang mahimasmas ka, hindi po ba? Yung- Gagawa ka ng paraan, 'di ba? Ayun. pala yun. Tsaka relief yun. Malaking relief. Malaki Unloading yun eh. Oo. Unloading Kawawa talaga. yung pare, no? Siya yung nare-reload. Oo. Kaya nga ako sa karanasan ko pinaka nakakapagod ang pagpapakumpisan. Confession. Pero Among, di ba sabi nyo rin dati, yun yung isa sa mga most fulfilling. Lalo na Sacraments. pag nakita mong tumayo yung tao pagkatapos ng confession at yung buntong hiningang mapagpalaya at alam mo yung mas napamahal siya sa Diyos. Oo. Yun ang isang malaking bagay na, ay may papasok pa rin ako. Di ba tapos na tayo sa mga sacraments? Opo. Pwedeng pumasok din dyan ng anointing. Di ba?
Ay, Yung mga tagapag-alaga ng mga may sakit, Oo. they are blessed. I mean, like for example, kung ano yung Ate Shirley na yung pag-ihi ng tao naka-connect na lang dun sa parang may supot na Sonda. Catheter. catheter. Oo. Tapos yung butot balat, hindi na nila maigalaw ang katawan nila. Pinapaypayan, hinihimas-himas. I mean, to take care of these sick people is mourning. Diba? Pakikibahagi. Because you are in front of a decaying human body. You are in front of facing mortality. Pagkatapos, alam mo, nahihirapan siya, paano mo matutulungan, paano mo mahahati, di ba? Kahit papaano ang kanyang paghihirap. And at the same time, yung oras mo, yung pasensya mo, yung ginagawa mo rin naman sa buhay. So, when you are capable of doing that, taking care of the sick, you are blessed. Tama. Dami nating Oo nga. dami nating natutuhan sa blessed Blessed are Those who who mourn. mourn. Oh, yun For pa lang, they mourn shall pa be lang, ha? September Comforted. morn. Ganun ba yun? Iba yata yun. among. Pangarap kong kumanta sa mikropono. Hindi Ay, ko teka, magawa teka, kasi, teka, kasi hindi ako ka na. singer. Naunahan ka na. Yung topic natin, blessed are those who mourn, tayo halak-hakan. Kala ka. Di ba? Happiness. May Oh. text Oo, ka. among. Makikibahagi sa dalamhati ng iba. Oo. Gawin nating So, masaya sila. May magandang text. Pero parang kay mga fans ni Among Ed na naman ito eh. From 0768, good afternoon po. Talagang nakakatuwa po si Among Ed. Sana po palagi siyang mag-guest sa Kwentuhang Katoliko. God bless po and more power. Alam po ninyo, pag kulang ka ng substance, idadaan mo sa komersyal. Huwag naman Among. Biro lang po. Totoo. Biro lang po. From 1613, Maya Paugto po, para po kanako, blessed lardeng, poor in spirit, uling kalupad da moreng anak, musmos, their hearts are not cluttered with earthly possessions, longings, desires, etc. That is why their hearts are spacious enough for Jesus to dwell on. Ganda. Salamat po, mabuhay po ang Kwentuhang Katoliko. Ang ganda. Thank you. Thank Ang you ganda. po Nice, sa mga nice. nakikinig. Forward mo sa akin yung text na yan, Karen, mamaya. Opo, Among, sige. Oo. Mayap, ugto po, Sister Karen and all, dakal ke po, babalo kayong pamakiramdam mikeng programa yung Kwentuhang Katoliko, lalo na karing may nga labas yung episodes na nung nuyo, diniscuss in historical and religious significance ng Flores de Mayo. Dakal ke po, abalo, salamat po, mabuhay po kayo. Ay, salamat mo naman po. Dakal kami naman po, babalo po, at ang mag-text Text kayo. Tsaka nakaka-inspire kasi sila eh. O, ito pa. From 4842. Hello po kay Among Ed, si Charmy po. Ito kapatid ni Fernan. Among pakipray si Iza. May lagnat. Nasa Calcutta kami. Nakikinig Yes, kami sa inyo actually, ngayon. Charmaine, dapat ipagdadrive ako ni Fernan kasi nga, alam mo naman, bobo ako sa pagmamaneho. In-announce pa. Nasabi nga sa akin na dadalhin si Iza, ang anak mo, sa hospital. So, ilang beses ka na namang hindi pinapabayaan ng Diyos. Kaya, relax ka lang dyan. Ayun. O di okay tayo sa blessed are those who mourn. So, yung mourning pala, hindi lang yung mga namatayan, hindi lang yung mga umiiyak. May ibang interpretation pala o may ibang paraan pala ng pag-mourn. At yung paghingi pala ng ating ng patawad, part yun. Paano yung mga limbawa nanonood ng John Lloyd Cruz tapos umiiyak? Blessed are those who mourn ba yun? Di ba yung, sana ako na lang, sabi ni Bea. Tapos, ano, Amo? iyakan sila. Are they blessed? Pwede rin, di ba? Emoting the morning. Emoting the morning. Pwede. Nakiki-emote sila doon sa sa artista. Or siguro sa character. Character. Di ba? Pwede Oo. rin. Oo. Paano naman, Among? Idugtong na natin, ha? Yung blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ano po Blessed. yung meek? Hindi ba, meek, ang nakikita kong image is lamb. O yun, bakit Dove. meek? Di ba? Meekness. Parang Submitting. submission. Parang submissive. Anong tawag dito? Mapagpakumbaba. Mapagparaya. Di ba? Meek. Hindi naman siguro walang kibo. Di ba? Iba naman po yun. Hindi naman passivity. Pero
Hindi, ganito lang yan eh. When you do things the right and the good way, sa gusto mo may mga monsters Oo po. natututol. Di ba? Yes, oo, tama yan. Oo, di ba? Kasi ayaw nila ng mabuti, ayaw nila ng tama, ayaw nila ng makajos. May ganyan eh. And then, there will be a tendency na kung kaharap mo monster, magiging monster ka rin. Kasi yung ways niya ang gagamitin mo. Di ba? Meekness, the blessedness of the meekness, ito yung even you are in front of the monster, you remain to be an angel-like person. I mean, ginagawa at ginagamit mo pa rin ang pamamaraan ng Panginoon. Remember sa EDSA Revolution? Yung unang-unang EDSA Revolution, ha? Oo, It's the one. original. Yung oo. totoong EDSA Revolution. 1986. Feb 25. 86. Diba? Bulaklak, Kontra baril. Rosario. Rosario, ang hinarap sa mga tangke. Hindi yung may mga tangke, harapan din natin ng tangke. So, hindi, That's the way of Jesus, di ba? hindi pwede Dahas yung... kontra dahas. Oo, Mm. fighting fire with fire. Oo. Hindi pala pwede Yes. yun. Naisip ko So, kasi, Sister Tess, kakaiba. tayong dalawa, parang hindi tayo papasa dito. Bakit? Interesado ako. Bakit? Share. Kasi amo, On the air kayo, ha? Okay lang. Kasi kapatid naman natin ang mga yun eh. Okay lang. Yung, gawin natin mas simple sa araw-araw na pamumuhay. Sige pa. Nasa daan ka, nagda-drive ka, minura ka ng isang kasalubong mong driver. So, how can you be meek in that situation? Hindi ko ka na makipagmurahan. Diba? Baka hindi niya makuha yung boundary niya. O kaya baka nag-away sila ng asawa niya, bayaan mo na lang. Pagdasal mo na lang. Diba? Wala namang mangyayari kung sinabi niya sa'yo, blub, blub, blub. Tapos sasagot ka ng, mas blub, blub ka. Diba? Kung minsan nauwi pa ng barilan. totoo yan. Tsaka walang parehong talo. Or Oo. tumapat sa bahay mo yung kapitbahay ninyo. Lumabas ka dyan! Harapin mo siya ng may Kababaang disenteng pamamaraan. Di ba may expression dyan don't stoop into their level. Opo. Ay, Do not stoop down to Stoop their down level. to their level. Mahirap yan lalo na kapag kilala ka. Oo. Isa kang public figure. Yes. Diba? Meekness too, halimbawa. Kasi hindi naman sinabi ni Jesus na hindi tayo maging confrontational. Di ba? Eh, siya Jesus mismo. confronts the Pharisees. But confronting the person, treating the person, a person still. Di ba? Kahit, halimbawa, dinidemanda mo, pero taratong tao pa rin ang gagawin mo. Hindi yung parang kulang na lang mamatay siya sa mga Pagmumura lumalabas mo. sa... Oo, yes. Oo naman. Kasi among... Agree? Di ba? Opo. Oo Di ba nga. ano yun? That's meekness. Nababawasan I yung see. pagkatao ninyong pareho eh. Oo. Yun yung sinasabi ko eh. Baka at the end of the day, mas grabe ka pa dito sa taong halimbawa nang aapi sa'yo. Kaya nga ang hirap yan. Mahirap yan. Yung quotation na o yung kasabihan na madali ang maging tao pero mahirap magpakatao. Kasi mahirap yan. Mararamdaman mo yung tenga mo na umaakit yung dugo. Tapos nagpapalpitate ka. Tapos yung ang hirap mahirap. i-hold yung Emosyon temper yan mo eh. Hindi mo naman yan madidiktahan eh. Opo. Hindi naman yan push button eh. Oo. But on how to handle that emotion. Sabi Diba? nga pag galit ka, kung kumukulo na yung dugo mo, hindi baling isa-isa, sisirain mo yung dahon ng halaman hanggang sa humupa yung galit mo. Kaysa naman sa ganun din ang Kawawa gagawin naman mo. yung halaman. Mauubos yung mga halamang ko. Kakalbuhin mo. Yes. Oo po, kaysa naman daw sa kung i-confront mo yung tao, and then nagmuran kayo hanggang sa nagsabon ito, nagkapatayan pa kayo. Mas mahirap yata buhay sa buhay. Di ba? Meekness. Pero ano po yung ibig sabihin ng they shall inherit the earth? No, kung Ganyan kunyari ang yun. mga beatitudes, di ba? Sino yung blessed, tapos ano yung blessing na makukuha nila? Blessed are the meek. Blessed are those who submit to God as Lord, for they will be heirs to everything God possesses. See? So, ibig sabihin nun, talagang pagpapalain ba sila? Even materially? Actually, in a Filipino way of expressing that, di ba? Ang taong mapagpakumbaba ay ang pinagpapala. Ayun. Pero anong Di ba ibig... sinasabi sa atin na wag kang maging mayabang, wag kang maging parang akala mo kung sino ka na sa nakakamit mong yan. Kasi baka bagsak ka. Mas malaki ang kalabog kapag ikaw ay Yes. bumagsak. So habang umaangat ka, dapat nagiging mas mapagpakumbaba ka at mas bibiyayaan ka ng Diyos.
Sa ating Pilipino, ganyan natin, tinetematize siya. Tinitingnan, opo. Oo. Mm. Yun, inherit the earth. Ang ibig sabihin doon, hindi lang naman lupa. Yes. Yung heaven Kingdom ang... of Kingdom. God. Oo, yun heaven ang ibig sabihin dito. Mm. Oo. Although, earth yung sinulat niyan. Kasi, nagbase yata doon sa kay Abraham, di ba? Okay. Oo. And then, naging futuristic siya. Sige. Sige, kunwari, alam ko, Ate Shirley. Okay, oo nga, Ate Shirley, ganun nga. Si Among talaga. Pa-humble. Ayan, nag-aano na siya, nag-beatitudes na siya, nagpapaka-humble na. Ayan. From 7451, kapag talaga si Among Ed ang bumibisita sa Kwentuhang Katoliko, happiness ang buhay, ang daming natututunan. We love you, Mr. AUF. AUF? AUF. Hala, na bulgar. Malakak yung mga nasa labas. Ay, nako po. Ano po yun? Woe to me. Nabulunan si Kaya, Among. di ba may sinabing kailangan ko minsan kalimutan na huwag kang igapos sa iyong nakaraan, di ba? Kasi- Move on. Oo, di ba? Ay, hindi pa naka-move on si Texter. Pero mabalik ako sa... Siguro yung nag-text na yan, si Miss Diladila, o kaya kapatid ni Miss Diladila, o kaya si Miss Pulong Santol. Nag-guess ni Among, O, Oo baka si nga. Ashley yan. Isa sa pinakamagandang babae sa Pulong Santol. Oh, true. Oo, actually maraming gustong kumuha sa kanya para mag-artista. Pero mas priority niya yung architecture studies niya. Na showbiz. Magandang tanghali, Ashley. Showbiz mode tuloy tayo. Mabalik ako sa Oo, mabalik amo. ako sa pagpapakumbaba. Meekness. Naranasan niyo na ba, Ate Shirley, yung minsan hindi mo napigilan yung sarili mo. Meron kang na-text, nasabi, napasabi sa isang tao. Tapos nung kumalma ka na, you feel so guilty for saying something so nasty to someone or doing something so strong to someone. Naranasan nyo na yun? Ako naranasan ko na yun. Oo. Pagod ka, nagbimisa ka, nakapito ka ng misa, tapos mali kulang yung dinalang gamit ng sakristan. Bla, 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 bla. Anong nangyari? Ang kapagal ko lang, pagod ko na. Sorry po. Akala mo sila hindi pagod. Tapos pagkapasok ko sa kwarto ko, teka. Ano yung nagawa ko? Oh, bakit naman? Kauhomili ko pa lang. Mataray. So, Taray kaya nga, you will never feel blessed. Yung kala mo nakaganti ka dahil may maling ginawa sa'yo. So, ang hirap talaga, no? Hindi natin makakamit yan kung lagi tayong nega. So, Among, ano po yung ibig niyong sabihin? Kailangan pala mindset lagi yung meekness. Kailangan pala. Oo nga, no? Oo. Yes. Dapat pala condition yung isip self-aware natin. tayo Oo. lagi. Lagi tayong aware para Para magawa ma-check natin. natin yung Opo. emotions natin din. Laging may self-check. Pag nagawa ko ba yung beatitude na ganito? Check. Kung hindi, Tsaka dapat kayo mababawasan ng mga aneurysm at tsaka heart attack. Kasi hindi tataas ang BP mo, di ba? Abang umaangat, teka, breathe. Ayan, okay na. stress. Yes. Cause yan ng iba't ibang sakit. Naku, eto, may texter tayo from, bumalik dun sa una nating, yung first beatitude for the day. Bakit po sinasabi nila mapalad daw yung mga nagluluksa? Ano pong kapalaran makukuha mo dun? Paki-explain po, Father. Blessed are those who mourn. Although in-explain naman ni Among kanina. Summary pa, Among, bago tayo Okay, mag-break. yun nga, tayo kasi ang nakikita lang natin na ngayon, di ba? Hindi natin, ang Diyos nakikita niya yung walang hanggan, eternity. So para mas konkreto, sa atin ang kamatayan, pinakamalaking dagok. Lalo na kamatayan ang iyong pinakamamahal. Pero, saan ang kamatayan ba ay game over? O ang kamatayan is another level? Simula pa diba? lamang. Next level. Na mahirap nating maintindihan ngayon. Tsaka dahil po mahirap tanggapin. Dahil hindi pa natin. Okay, mag-share po ako ng experience ko. Nung ililipat na ako sa Santa Rita de la Dila, para akong namatay. Bakit naman? Iiwanan mo yung mga kaibigan mo, mga parokyano mo, mga kakilala mo, yung dati mong ginagawa. Tapos wala kang kilala ni isa dito sa pupuntahan mo. Di ba?
Parang, it's sa mga pare, paglipatan namin, it's a death experience. Ayaw, kung pwede lang sana, hindi muna. Lalo na kung masaya ka sa parokyang iiwanan mo, di ba? Ngayon, kung hindi ka masaya, paki-advance po. Mabilis. Pero kung masaya ka, parang Ayaw mo na yan. hinihila-hila mo, pahiram ng isang umaga pa. Di ba? Tapos, paglipat ko, ayun, death. Parang, wala kang kakilala, paghatid sa'yo, umuwi na yung mga tao. Ano nga pang pangalan ng PPC president? Diba? And then after some time, bigla mo sasabihin, sana, inagahan yung paglilipatan. Kasi mas gusto ko pala dito kaysa dun sa pinanggalingan ko. So, yun po, dun sa nag-text, God is simply telling us, pag mayroong nakakadismayang karanasan ngayon, hindi yan tuldok eh. Basta lang kumapit ka sa Kanya at magkakaroon ng liwanag ang lahat-lahat. Kasi walang masamang intensyon ng Panginoon sa atin. Tama yun. Napaka no? Very tigib na tigib yung ating discussion ngayong Hugot pa! Oo nga, Among. Hugot nga. Grabe. Ito, before destruction, the heart of man is haughty. And before honor is humility. This is from Proverbs 18:12. This is from 3576, no? Yung text. Ang gagaling naman ng mga listeners Oo. ninyo. Nakakatakot sila. Ano Talagang yan, nakamonitor Amo? sila, Oo, Amo. nakamonitor talaga yan sa atin. Kaya yung mga fans ninyo talagang monitored. Gusto ko pong pasalamatan ang 3 kong fans. Hindi na Avid naman tatlo fans, yan. Ayun. 3 po sila ang president, si Brian. Ang treasurer, si Geng. Tapos ang May muse. treasurer pa talaga. Ang muse. Si architect Ashley. Ashley. Oh. Nako, Among. May fans club mo yata yan, Mong eh. Oo. 3 sila. Yung Ayun, may pamaypay pa sila. I love you, Among Edo. Ayun, ayun, maniwala, Talagang mga Sinali avid na talaga followers. Oo. Kaya, parang mali yung topic natin na Beatitudes Oo nga, no? More than happiness. Sobra nga. Happiness daw di ba? Oo, Among. At mukhang Happiness. happy talaga yung ating mga nagte-text na mga fans at mga nakikinig. Nabigyang buhay ni Among. Oo nga. Yung Ayun. Beatitudes. Tapos yung susunod, no, bago natin tapusin, kasi bumalik tayo sa una. Morning, Oo, being meek. Yung meek pa rin, Among. Paano na yung mga taong, kunwari, hindi naman, kasi may makikita tayo na humble talaga yung hitsura, di ba? May mga taong, pag nakita mo pa lang, alam mo na meek. Paano na yung kunwari, in authority, yung mga authority figures, kaya po ba nilang i-apply yung ganitong beatitude sa mga buhay nila? Tignan po natin si Pope Francis. Look at the meekness he possesses. Hindi lang ora, lumalabas sa mga pananalita Oo. niya, Sa sa gawa. pagmimisa niya, sa pag-humili niya. Pero hindi siya pushover. Hindi. Diba? Nako. Among, ituloy natin yung kinukwento nyo. Makinig muna tayo sa isang magandang tugtugin. Nino pa ka rin political leaders yung pwede yung Walang Children of Easter morning, we sing to celebrate our new lives. The dawn of an eternal morning, the fulfillment of our ages desires. We sing with joy in our hearts overflowing. We sing to beckon those who dwell in the dark. We'll keep on singing till our men celebrate this Easter morn. We are the children of Easter morning. We sing to proclaim the Lord's life. Now there's meaning to our life of dying. For the Lord our God is stronger than night. With joy we dedicate our lives to the service of the God of life, as goodness we've known, until our lives become such our song of Easter morn. May our simple lives be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in this song we sing. This song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may
peace to more. May our simple life be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in the song we sing, His song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may our lives be that song, resounding in praise to the goodness and glory of God. May our simple life be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in His song we sing, His song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may our lives be that song, resounding in praise to the goodness and glory of God. We are the children of Easter morning. We sing to celebrate our new life. The dawn of one eternal morning. The fulfillment of our ages desire. We sing with joy in our hearts overflowing. We sing to welcome those who dwell in the dark. We'll keep on singing till all men celebrate His Easter morn. We'll keep on singing till all men celebrate. Sing till all men celebrate His Easter morn. His Easter morn. Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Among Ed, kanina pinag-uusapan po natin si Pope Francis at yung kanyang humility and meekness. Pero yun nga, sabi nyo kanina, authority figure pa rin siya. Yes. Yung ginagawa pa rin niya yung talagang dapat niyang gawin. Di ba? Hindi naman yung meekness, yung patawarin siya. Hindi siya pwedeng excommunicate. Hindi, huwag kang magsalita ng kontra sa human trafficking or babayaan mo yung mga nagpapa-abort basta tumahimik ka na lang dyan. Meron pa rin siyang he's doing Actually, his holy job. But not in a way that people na halimbawa natatamaan sa reform na gusto niya mangyari, maramdaman nilang they're being dehumanized. Mhm. Diba? Actually, Among, pag pinakikinggan mo yung si Pope Francis, di ba, may daily homilies yan na pinopost naman nila. Ang taray. Di ba? Pero, yung katarayan niya, hindi out of order. Kasi kayo, Ate Tess, Ate Shirley, matanong ko kayo, meron ba kayong kilalang political leader na is into the position of power pero yung kanyang humility and meekness, talaga yun ang nangingibabaw? Can you name one? Putting you on a hot spot? Ako siguro masasabi San ko. Fernando. Si Santo mo yan. Santo rin yun. Santo yun eh. Santo na yun. Oo, santo na yun. Pero ako, hindi naman siya hindi is not being patronizing alam din ito ni Among Jean, alam ng mga tao sa Santa Rita, ang mayora natin. Mayora Yoli Pineda. Salamat po sa sapatos, Mayora. Talaga naman, oo. May plugging pa. Hindi, pero napaka-meek and humble niya. Oo. Mula naman bata. Kasi halos kababata namin si Mayora. Ano naman yan? Never naman talaga yan naging... Minsan nga tinanong ko siya, Mayora, marunong ba kayong magalit? Sinabi niya, opo. Ayan, may texter tayo from 3576 pa rin yata. May kasabihan, ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Dapat hindi sa patalim kakapit kasi masusugat ka lang. Sa Diyos kakakapit, pagpapala ay lalapit. Amen. Ba, nagra-rhyme. Oo nga. Si Brother Bong yan. Oo. Ang ganda naman ng oo nga, no? Huwag kakapit sa patalim kasi masusugatan ka. Masakit yun pag nasugatan ka. Patalim daw, kakapitan mo. Pag Oo alis, nga. warak ang palad mo. Naalala ko yung pelikula ni Lino Broca, Kapit sa Patalim. Nadala yun sa Cannes Film Fest. Internationally acclaimed. Yung kapit sa patalim na yan, Among. So, agree po ba kayo sa ating texter? Huwag kakapit sa patalim. Dapat sa Diyos kumapit. Hindi ko nga mahawakan ng patalim kakapit pa. Takot ako sa matalim. Masakit pag nasugatan. So, makukonect mo rin yan, pati rin sa matalim na dila. Di ba? Mas So, Hindi matalim lang yun. pala patalim ang matalim. Kang kabaligtaran ng mic ay yung matalim ang dila. Oo, mas matalim yun. O ito, Buti na lang ako, matabil lang.
Hindi mata. Eto, Hindi may madali. nag-text. May sa tanong ninyo, Among, kung sino po yung politician na meek, sabi nitong ating texter, si President Magsaysay daw kasi napaka-meek and humble. Oh. But he was no pushover. Common tao. Kaya, Oo. di ba si Magsaysay, siya yung pinakamahirap na naging presidente? Opo. Oo. Si Mambo Magsaysay. Oo. Mambo, Although, hindi naman Magsaysay. yung hindi naman yung purna naghihikahos. Pero, Ala, Oo. eleksyon na. Common tao Next lang. year. Next year. Ala, Habol po ako. promotion. Boto si Father Ed. Para saan? oo. So, Para po sa ewan. idugtong natin, pagsamahin pa rin. So, Among, yung sinasabi nyong matalim yung dila, kabaligtaran ng meekness. Yes, di ba? Mhm. Mm. Kasi pwede mo namang masabi ang In a isang nice bagay na may diin Mhm. na hindi ka magre-resort dun sa paraan ng unfair eh. Kung Dan sabi, mas palengkera, nakakasakit. ganyan, nakakasakit. Talaga naman. So, yung ang ganda ng pagkatuhog ng ating mga Beatitudes for the day. Yung una, yung blessed are those Who mourn. na kailangan maging self-aware ka rin, di ba? Na yung ginagawa mo. Kasi, hindi lang yung umiiyak, hindi lang yung nawalan, yung nagmo-mourn. Pati yung mga kailangan humingi ng forgiveness. So, sabi nga ni Father Ed kanina, kailangan, yung may remorse ka eh. Alam mo dapat pag nagkakasala ka. Tapos ngayon naman, yung blessed are the meek, na kailangan naman self-aware ka rin. So, self-awareness pala yung hinihingi ng dalawang beatitudes na to. Maganda yung self-awareness na sinasabi mo, Karen, kasi dapat ito dumating sa punto na at the same time hindi ka na conscious. 'Di ba? Kasi naging way of natural life na. mo na. Sa kaka-aware mo sa sarili mo. Anong tawag diyan? Exercise, 'di ba? Opo, kailangan May spiritual exercise. Oo, may spiritual Until exercises. it will come to a point na parang ano mo Natural. na, Mamamanifest second na sa'yo nature siya. mo na, oo. Oo, natural na. Oo, yung- kasi kanina, di ba sabi ko, Sister Tess, parang hindi tayo qualified dun. So, kasi mga Tatanong na naman tayo Ay, ni may- Among yan. Meron pala akong, baka makalimutan ko, gusto kong i-share kahit na parang bumabalik. Dalawang bagay lang. Unang-una, alam natin, dumadaan lahat tayo sa sitwasyon, karanasan na kung saan ang tanging dahilan pwede mong gawin ay yung maging malungkot at lumuha, di ba? Oo. And it's so consoling to know na when akala mo pag nasa kalagayan ka na parang kadiliman ang nangyayari sa Nakalugmok buhay ka. mo. Hindi, sabi ng Diyos, at the end of it all is God. 'Di ba? So kung alam mo 'yon, hindi ka masyadong ganun matatakot sa kasalukuyan. 'Di ba? Hindi 'yun ang magiging tuldok ng buhay mo. Lala ka diyan. Tapos pangalawa, naisip ko din, gusto ko lang i-quote si Magadya ba? Father Jojo, opo. Jesuit. That Oo. former provincial. Naalala ko may sinabi siya about the Beatitude. Sometimes, sabi niya, it's okay for us to be in the hot seat because it will make us clean. Sabi niya. So, these purifying sila eh. Itong mga akala natin sumpa, pero mga biyaya pala. When we experience them, it is then that we are more purified by the loving ways of Christ. So, natural lang pala na iiyak ka, Pero at the end of the day, still, we are always longing for Oo, yung God. alam mo hindi ganito lang to eh. Oo. 'Di ba? Oo. Okay, may magdadialysis ka. Tapos ng lahat, hindi lang to eh. Hindi lang ito eh. Namatayan ka, hindi lang ito. Ang nakikita ko lang, hindi lang 'yon. Ang nakikita ng Diyos, doon ako yayakap, doon ako hahawak. A view that is eternity. Ang ganda naman nun. So, yung pangalawang punto natin for today, kailangan pala, we look beyond the present. Yes. Tsaka yung pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan doon tayo kakapit.
Hindi yung pansamantalang buhay o mga sitwasyon o mga problemang nararanasan natin sa araw-araw. So, tama yung sinabi mo, we should always look beyond, Oo. no? Kasi, di ba, yung sabi nga nila, civilizations were built because those leaders who started them thought beyond the present. Yes, di ba? Oo. At si Kristo, Among, di ba? Kung hanggang present lang yung kanyang inisip, wala tayo ngayon. Napaka malalim yung... Actually, applicable yung mga ibang insights natin sa lahat-lahat ng mga Beatitudes. Oo. Oo nga. Tsaka Diba? yung sinabi ni Among na being compassionate. Yun, tumatak sa Itutuloy atin. natin yung ating kwentuhan bukas, ha? And guess, Among Ed, kung sino yung guest bukas na magtutuloy ng kwentong yan. Excited ako sino. Kunwari hindi ko alam sino. Sino? Yung may pinapatanong po siya sa inyo eh. Sabi niya, Si Greek Master, tsaka si Latin Master. Naku, makikinig ako. pinapatanong niya sa inyo kung feeling blessed daw ba kayo nung kayo nag-Mr. University. Ayan, balik-balik na At naman. nag-artista pa daw. Ayan, talagang binalik binalik. Can't move on. Speechless. Ayan. I wish Aba, biglang kumampi ang mga... Hindi. fans club mo Dito sa po labas. kasi sa booth, may mga fans si Oo. Among Jean. Palakpakan sila sa sinabi ni Among Jean. Among Jean, wag mong buhayin ng bangkay. Ouch. At mahal ko po kayo. Wala po akong sinasabing kasiraan sa inyo, kaya wag po ninyo akong sisiraan. Defensive ka agad. I am meek before you, Among. Applicable. Umabot na to. Pero, maswerte ang cathedral for having Monsignor Eugene Reyes. Yes. Tama, oo. Diba, Ate Shirley? Oo. Out of course. Number one supporter ko eh. Diba? Out of the meekness Napapansin of ko eh. Sige, Karen, Soren, daldal ko. Out of the meekness of your heart yun, Among, no? Nako, abangan po natin yung kadugtong ng ating kwentuhan bukas. Makikinig ako. Ayan. Tapos, Among, kayo rin yung manggugulong magte-text. Oo, ga. Ay, hindi, meek, wag ka dapat. Ay, hindi naman pala paghihiganti yan. Wala naman siyang ginawang masama. Ayan. Umabot na po tayo Returning the sa favor. oras ng ating pagpapaalam muna. May nagpapabati po yung mga taga Lourdes Santo Domingo Minalin daw. Ini-invite in-invite ko po silang makinig sa inyo. Ini-invite silang makinig dito sa atin sa Kwentuhang Katoliko. Mga charismatic groups daw po sila. Mga supporters nga ng ating programa, ang mga groups na yan. Ayan, Among, umabot na po tayo sa oras ng ating panandaliang o pansamantalang pamamaalam. Salamat sa muling pag-iimbita niyo sa akin, Ate Shirley, Karen, Tess. Yes. Kami ang magpapasalamat. Oo nga. Basbasan po ninyo kami, Among, at pati na rin yung ating mga nakikinig. Sumainyo ang Panginoon At sumayo sumayo rin. rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. 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 Maraming salamat po sa pakikinig at babatiin ko pala yung staff ko. Happy birthday. Happy God bless birthday you po. and keep you po. Okay, muli po. Bagamat ako'y nahuli, huli pa rin. Sister Tess David po, ang inyong kakwentuhan sa ere. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyo ngayong tanghali. Happy Fiesta. For